Good day, sir, ma'am. So this is my video for PCST. The topic is what is my own understanding on compassion. So para sa akin po ang compassion is meron siyang three-part sympathy, empathy, and yun, compassion. So para sa akin, ang compassion is hindi lang siya basta-bastang um, parang nakikinig ka lang sa sinasabi na problema. And yun, para sa akin ang compassion is parang pagmamalasakit na rin sa kapwa. Hindi lang sa pakikinig ng problema kundi kung paano ka makakatulong. Ayun po ang aking own understanding, and mas para sa akin po is mas ano ko po ang compassion sa pagkakaintindi ko is para own self ko po is mas okay na ini-imagine habang nagkukwento, ini-imagine ko po yung problema ng isang kausap ko, and yun, ini-imagine ko siya na paano kung ako yung nasa sitwasyon niya, and yun, siya kinakaya niya and ako hirap. So yun po ang ini-imagine ko, kaya hindi ko po parang ginajudge agad some people, yung mga tao kung nagkukwento sila or nag-state sila ng problem or bakit sila na ganto ganyan, na nalilet nila yung emotions nila. Pero para sa akin, hindi ko ginajudge yung mga tao by sa kwento nila, and gusto ko maging open-minded kasi ini-imagine ko din kung paano kung ako yung nasa kalagayan nila and ano yung gagawin ko and ganto ganyan. Kaya never judge agad someone kung sino man na nakikinig sa kwento and para sa kanila is maliit, pero yung nagkwento para sa kanya is malaki. And mas maganda ma-practice din natin yung visualizing para ayun, ma-visualize nga natin talaga paano kung ako yung nasa sapatos niya. Parang ganun siya. In English is basta ganun. In English, ganun na yan. Paano kung ako yung nasa sapatos niya, and hindi ko pa alam kung gaano talaga kahirap yung dinadala niya. And hindi lang naman po yun ang pagkakaintindi ko sa compassion. Ang ano ko rin po sa compassion, like parang an example po sa Bagyo, parang ganun po. Mas naano ko yung compassion doon, like bayanihan. Dahil dito mo makikita na kahit ganito yung mundo natin, meron pa ring willing tumulong para sa ibang tao at sa ating mga kapwa. Parang kung may nasalanta and kung may kayang ibigay or extra, pwede tayong magbigay, o kahit hindi extra, pwede tayong magbigay pa rin. Dahil hindi lang naman nasusukat doon ang ating compassion. So, and kadugtong po nun is para sa akin ang compassion po is hindi lang para sa mga ganong klaseng sitwasyon. Ang compassion po ay malawak, and mas lalawak po yan if naging open-minded po kayo. Kunwari sa school, lahat po dun is may sari-sariling compassion kung paano sila tumulong sa tao, and mas lumalawak yung pag lumawak yun is parang magiging open lahat, and mas magiging okay yung lalo sa ating ginagalawang mundo ngayon is parang mas okay siya, and mas mababawasan yung parang mga parang suicide, parang ganun. Para sa akin lang naman po, yun po ang own understanding ko ng compassion. Kahit gaano kahirap ang isang tao, wag nyo silang i-judge, and wag nyo silang parang pagtawanan or kung ano-ano sabihin sa ibang tao na paninira dun sa taong yun. And hindi lang naman po yun ang napakasaloob sa compassion. So madaming parts po ang compassion, and sa own understanding ko, yun pa lang naman po yung nagigain ko in the previous activity is madami talaga siyang klase. Hindi lang sa environmental, makatao, and sa buong lugar talaga, sa buong mundo.
napakahalaga ng compassion. Dito natin makikita kung gaano nagtutulungan yung mga tao kahit sa hirap at ginawa. Hindi lang yon, kahit sa may mga sakit, hindi natin masisisi. Lalo sa previous activity, naging open ako doon while watching some documentaries about HIV. Hindi mo talaga masisisi ang isang tao kung anong nangyari sa buhay nila. Dahil minsan napipilitan lang din ang tao na gawin yon, and hindi naman kagustuhan ng tao yung mga nangyari sa kanila. And para sa akin, hindi ko kayang magbulag-bulagan, lalo sa mga tao na humihingi talaga ng tulong, yung nahihirapan. Kasi nabanggit, hindi ko alam kung pasok siya sa compassion, pero may one time na humingi sa akin na matanda ng barya, and yun, naghahanap ako ng barya, and napag-usap-usapan namin ng mga kaklase ko, which is mga barkada ko, na sabi namin magbigay kami kahit onti and babalik naman yun. So sa simpleng paraan nakakatulong, and alam naming may balik yung mga ginagawa natin. Kung may ginagawa kang maganda sa iba, babalik at babalik ng mas maganda at mas malaki sa'yo. Kaya mas pinipili ko laging tumulong sa kapwa. And madami na ring sitwasyon sitwasyon na naranasan ko, and naipakita ko naman siguro yung pagkakaintindi ko sa compassion, na without realizing na compassion na rin yung ginagawa ko. And like yung matanda na tinutulungan ko tumawid sa kalsada, kasi syempre pag tumanda na rin ako, mararanasan ko yun. Mahihirapan din ako like sa iba, kaya hindi natin pwedeng i-judge yung isang tao nang walang kwento, ay nang hindi alam yung buong kwento. And para sa akin din is para sa akin hindi mahirap magkaroon ng compassion sa ibang tao, or parang pakikisama, pakikisalamuha, and pagiging parang pinapakita rin natin na pagiging makatao natin. And para sa akin, like previous activity ulit, which is environmental. Ayun. So ako I experience a lot of kind of madaming typhoon na akong naranasan, and other calamities like lindol, baha, and yun, malalakas na ulan, na hangin. Yun, hindi mo siya may iwasan, pero para sa akin is mas gusto kong tumulong kahit wala akong kakayanan. Parang sa amin din, nararanasan ko din yung mga bagyo, dahil tulad ng ibang farmers na pag andyan na yung bagyo, kakabahan. And parang sa akin din, dahil ako din ako yung parang kanang kamay, parang ganon dito sa farm. And yun, naranasan ko na rin parang malugi, and yun, talagang walang benta. And sabi ng auntie ko, which is yung may-ari, is sabi niya, para sa kanya daw, hindi yun lugi para sa kanya, dahil hindi rin naman mapipigilan talaga yung typhoon. So iniisip ko naman is yung mga other farmers like me, na paano sila. And yun nga, one time may nadaanan din ako dun sa bukid nung nagbaha ng malakas dito sa Natividad. Natry ko ding tumulong kahit magtulak lang sa na-stuck na mga gulong, parang ganon, yung mga na-shoot po sa kanal. And hindi siya kasapilitan eh. Parang meron na talaga sa yung nakabuilt na compassion kung paano ka tutulong sa tao.
And makikita at makikita mo yun sa bawat sitwasyon. Kasi lahat ng problema o nangyayari sa atin is mararanasan din natin, dadaan at dadaan din tayo diyan. Magkakaiba tayo ng problema ngayon, pero lahat tayo may problema, and mas pinipili kong tumulong kaysa hayaan yung isang bagay. Dahil yung mga ganyan, hindi para sa akin, hindi naman siyang magiging kawalan ko. Kaya mas pinipili kong ipakita kung paano ko i-express, kung paano ako tumulong sa ibang tao. And yun. And hindi lang naman sa pagtulong, pakikinig, pagsasabi, pagpapayo ang compassion. Madaming klase ito, pero para sa akin, ito pa lang yung pinaka overall na pagkakaintindi ko sa compassion. And yun, and para sa akin is pag nagtulong-tulungan ang mga tao, mas maganda ang magiging output. And if parang mababawasan yung toxicity, parang like dun sa may mga sakit na, uy, lumayo ka dyan, baka mahawa ka. Para sa akin, hindi nakakatakot yung nakakaawa. Ang mas nakakatakot yung may sakit. Dahil kung wala siyang sakit, ang maiisip mo ba ganun sa tao? Parang ganun siya. Maiisip mo ba paano kung ikaw yung tinamaan ng ganung sakit? Ano din bang iisipin ng tao sa'yo? Kaya mas gusto kong i-express kung paano ko ipapakita yung compassion ko, and ayun, and hindi rin ako masyadong parang umiisip na pagkadirian yung mga taong may sakit, like sa previous activity, which is yung AIDS in HIV, kung tama ako. Yun, hindi problema para sa akin yan. Ang mas problema yung hindi ka tumulong. Unti lang naman din, kahit unti lang may tulong mo, malaki na yun sa kanila. Kung ano yung may bigay mo, ipapasalamat nila habang buhay yun. And yun lang sa tingin ko ang nasabi ko, dahil medyo paulit-ulit na rin yung sinasabi ko. And mas mag-iwan na lang ako, magli-leave na lang din ako ng isang siguro hindi naman quotes, parang lang sa ibang tao. And yun, mas masarap tumulong sa iba, and mas masarap tumulong sa iba kaysa panoorin silang naghihirap. And yun, dahil at the end of the day, mararanasan natin yan. Iikot at iikot din tayo sa cycle na yan. Lahat ng problema natin is mas better kung magtutulungan. And yun lang naman po. Salamat!